Welcome to the first horror story created today. Enjoy listening. Kumusta, tagapakinig? Ako nga pala si Ana, taga Sapang Bato. Isa kong call center agent. Bago pa lang ako ay may naririnig na akong kwento tungkol sa isang babae na nakaputi at nagpapakita tuwing pagpatak ng alas 12. Hindi ako madaling mapapaniwala sa mga kwento-kwento at sabi-sabi lang. At hanggang isang gabi, papunta akong banyo at may narinig akong iyak ng isang babae. Hindi ko pinansin nung una kasi akala ko katrabaho ko lang na may pinagdadaanan. Palakas ng palakas ang iyak ng babae kaya kinatok ko ang pintuan at sabay sabi, "Okay ka lang, miss?" Pawang tahimik lang ang paligid. Nang pagtalikod ko, umiyak na naman siya at kinatok ko ulit. Wala namang sumasagot. Pagdaan ko sa may malaking salamin, bigla akong kinalimutan at nanginginig sa takot. Dahil sa paglitaw niya na hindi ko mawari kung ano ang pakay niya, bigla akong tumakbo ng mabilis at umupo sa upuan ko. Sabi ng katrabaho ko, ano daw nangyayari sa akin at namumutla ako. Wala akong imig noon dahil baka pagtawanan lang nila ako, kaya inilihim ko na lang. 2 araw lang ang nakalipas, muli na naman siyang nagparamdam. Sa pagkakataon na ito, habang ako'y tutok sa aking trabaho, biglang nagka-brown out at ilang minuto lang, nagkailaw ulit. Pero hindi ko natanaw ang aking mga katrabaho, na parang ako lang mag-isa. Inisip ko nooy baka kumain lang saglit sila. Pawis na pawis ako, kaya kumuha muna ako ng tubig at pagbalik ko, may narinig akong nagtatype sa kabilang mesa. Paglapit ko, wala namang tao. Iba na ang aking pakiramdam. Lumakas ang kaba sa aking dibdib. Tumayo ang aking balahibo. Nang paglingon ko, napakitin siya. At iba na ang mukha niya ngayon. Nalilisik ang mata. Pawang galit na galit at may sinasabi na hindi ko marinig ng maayos. Dahil sa hangin na kung saan di ko mawari kung saan talaga nanggaling. Ilang saglit lang, umayak siya at biglang nawala na parang bula. Sa aking narinig at nakita, hindi ako nag-atubiling i-report na ito sa HR. Naikwento din niya na may nagpakamatay pala sa building na iyon noon. Baka ito yung babae na nagpaparamdam ngayon. Sa anumang rason, napagdesisyonan ng management na magpatawag ng espertista at pari para maorasyonan ang buong building. Pagkalipas ng ilang araw at buwan, wala nang nagpapakita at nagpaparamdam. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Salamat sa pakikinig.